Naku po, breaking news po mga kababayan ha. Merong isang malaking grupo ang naghahanda na. Nako. Naghahanda na sa isang malaking revolusyon. Spiritual revolution. Kayo naman. Nilinaw nga 'di ba ng ating ilang mga kababayan na hindi porket revolusyon 'yun ay isang revolusyon ng pag-aaklas o di kaya pagre-rebelde. Magkaiba po ang revolusyon sa rebellion. Magkaiba po 'yun ha. Una, magkaiba spelling. Pangalawa, yung revolusyon ay pwedeng letrang B, pwedeng letrang V. Doon sa REV, pwede. Magkaiba. Sabihin, pwedeng revolusyon, pwedeng revolution. Yeah? Pagdating sa rebellion, magkaiba yun. Di ba? Labo, no? Hindi mga kababayan, kasi ganito, may papakita ko tayong mga picture. Ito, diretsuhan na tayo, wala tayong paligoy-ligoy. Meron tayong ebidensya. Merong nahuling, nahuli. Grabe ka naman, Banat Bay, nahuli talaga. Oo. Merong nahuling nagtitipon sa Manila Hotel. Nako, ayan. Ay, nako, ayoko, patay tayo dyan. Banat Bay, ba't mo nilabas yan? Makakatanggap ka ng tawag sa pamunuan. Basta, may nagpasa sa akin ng picture na ito'y katiwala ko talaga at katiwa-tiwa-tiwa-tiwala talaga na naghahanda na ng isang matinding revolusyon pang-spiritual. Bakit? This is I think going to be a prayer rally. Para po sa lumabas ang katotohanan sa pagdating po sa ating bayan, no? Ayan, isang malaking religious group. Di ko na lang munang papangalanan kasi hindi pa nila ina-announce officially. Tapos nandun nga sila, ito, di ba? Banat Bay, baka naman yung picture mo na kumakain lang tapos talaga naman ganyan na suot nila pag merong silang pagsamba. Di ba? Ganyan talaga suot nila. Kasi ganun merong mga kanya-kanyang relihiyon, church, merong requirement na suot pag sumasamba. Oo, may ganun. Walay mo naman. Pagkatas sumamba, kumain. May ibang sabihin nagmi-meeting na kagad. Di ba? Hindi naman ibig sabihin nagmi-meeting kagad. Kayo naman. Actually, hindi lang po yan ng picture. Meron pa pong picture na iba. Ano po yung picture na iba? Sila naman po ay nag-jogging. Ayan. Nagja-jogging po sila sa Quirino Grandstand. Naku, malaking rally ito. Malaking rally ito. Quirino Grandstand. Naku po, ang laki nito, Brad. Yahi na naman ito. Sana maimbitahan tayo dyan sa pagtitipo na yan. Pero sa tingin ko naman, imbitado naman po lahat ng ating mga kababayan. Maimbitahan ako doon sa likod kasi gusto ko, alam mo, especially pag doon tayo naimbitahan tayo sa mga sa dressing room, may mga pagkain kasi dyan. Yan ang totoo dyan, kaya gusto kong maimbitahan ako dyan sa may pagkain dyan. Alam mo naman tayo, sensya na, yan lang ang bisyo natin . Kung yung iba, bisyo ang mambabae, tayo ang bisyo lang natin kumain ng kumain. Hindi ko talaga mapigilan, pagpasensyaan nyo na. Wala naman siguro masama doon. Dalawa lang ang bisyo ko sa buhay. Kumain at magkape. Sana maimbitahan tayo. Banat Bay, ikaw naman, masyado ka naman. Baka naman na-flatan lang sila. Masyado mo naman na ginagawa ng issue yan. Baka na-flatan lang yan. Kaya sila nagpunta dyan, Di ba? Baka naman lang, na-flat yan, kaya nandyan. Hindi, meron pa pong isa, papakita ko. Eto, iyon! Eto naman, talagang tinitingnan na nila. Eto hindi na pwedeng maplatan to kasi nasa damuhan na. Ibig sabihin, talagang merong pagpaplanong nagaganap. Nako, malupit to. Eto na.
Ito na ang katapusan. Ito na, sinasabi ko na sa inyo. Ito na ang katapusan. Ng ano? Linawin mo ba, Natbay? Ito na ang katapusan, mga kababayan. Ito na. Linawin mo, baka ma-sedition ka dyan, tsaka inciting to sedition. Katapusan ng mga demonyo. Kasi di ba, this is a prayer rally. This is going to be a spiritual revolution. When there is a spiritual revolution, di ba? Sabi nga, we engage with the war against, not with flesh, but with principalities. Di ba? In the heavenly realms. Ibig sabihin ng labanan, spiritual. Di ba? Yan ang labanan dyan eh. So pag ikaw nalalangin, magkakaroon ka ngayon ng katapusan. Ano yung katapusan? Katapusan ng mga demonyo sa buhay mo. Hindi, totoo, di ba? Mag-pray ka. Eh, syempre, ito, wala akong this is not a joke. This is true. When you pray, you keep on praying, di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, sa Thessalonians, basta something there. Sabi doon, pray without ceasing, di ba? Continually. Bakit? Kasi there is a war going on in the heavenly realms. Di ba? Totoo po yan, ha? Hindi po ako nagbibiro dyan. Talagang nagkakaroon po ng labanan dyan. And how can you defeat that? You cannot by simply talking, simply doing your thing. Hindi. The best way to fight the demon or the devil in your life is through your knees. Ika nga, to pray. Yan ang totoo. Yan kaya nga 'di ba meron tayong mga tinatawag na prayer warrior kasi there is warfare going on. Kaya nga, yan ang katapusan. Ako naniniwala ako dyan. And this is, I hope. Ako, ito ang hope ko. Kasi nung nakita ko ito at nung pinadala sa akin itong mga picture, I hope it's going to be an interfaith prayer rally wherein everyone can pray, go there and pray for our country. Alam nyo kasi ito, honestly ito, totoo na ito. Wala akong kukurap, sabi nga ni Marcoleta. Walang kukurap. Ito sasabihin ko sa inyo, wala nang pag-asa Pilipinas. Wala na. Walang kukurap. Wala nang pag-asa. Kontrolado nila lahat. From sa baba, sa barangay, sa pulis, sa NBI, sa sundalo, kontrolado nila lahat eh. Siguro meron ding mga nasa judiciary, malamang meron din diyan. Di ba? At lalong-lalo na yung executive at saka yung legislative talagang hawak na nila. Wala na tayo. Wala tayong laban. Sa totoo lang. Wala tayong laban. Kaya the best way to fight for this is through prayer. Ako naniniwala ako dyan. Kaya I totally agree with this group to pray. To pray and really ask the Lord na to intervene. This is something na masasabi natin na intervention na lang. Spiritual intervention ang kailangan ng Pilipinas. Lahat kasi, isipin nyo nga to the mere constitution itself, they can bend it. Nakakatakot na nga yung bendalo Bend the constitution pa, mas malupit yun. Hindi kasi imaginein mo it's clearly stated in the constitution. The constitution interpret itself. Di ba? Na majority of all its member. Hindi sinabing only the present members, only the members in the Philippines, only the members, hindi talagang all members. Nakalagay doon yung Senate President sa Constitution. Kaya nga sinigundahan ng Senate rules. Therefore, if there is a Constitution that says all members of the Senate shall elect Senate President, therefore, nilagay sa Senate rules, na including the Senate pro tempore, including the Sergeant at Arms, including the Secretary. Di ba? Kaya nga nilagay na doon of all members. Kung meron palang exemption, di sana merong except. Pero, but, if there is an absent, alam mo yun, clear na ho yun Di ba? Sorry to say to some people Ito, this is a very, even in the scripture, marami tayong interpretasyon. Pero, sabi nga nila, this is the most controversial
verse in the scripture is John 14 verse 6. Tama ako. Kung mali ako, pakicorrect na lang ako. 'Di ba? Ano doon? I am the way, the truth, and the life. Yan ang pinaka na, most pa, controversial statement na ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Hindi niya sinabing iba. Hindi niya sinabi through your good works. Hindi niya sinabing through your, through other saints, o through other, I will not mention anymore. Hindi, sinabi niya, me, I am the way, the only way, the truth, and the life. So you cannot interpret that more than dagdagan mo pa. Pag dinagdagan mo yan, hindi na yan only. Kaya nga only. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Why this is important? Ayoko mag-steer ng controversy sa religion, but why this is important? Kasi the scripture itself, it clearly says, isa lang eh, of all. Walang sinabing all except. Di ba? Di sana nilagyan ng except. Kung except, depende yan eh. All of each member, but it depends. Di ba? Simple logic eh. Every human being, pag sinabing all. Pag sinabing all, hindi pa pwedeng except, hindi pa pwedeng but, depende yan. Di ba? Kaya nga all. If they can bend that, wala na talaga. And they agree, everyone in the government, di ba? Nag-agree na all, okay lang i-bend ng Constitution. Kasi sabi ng presidente, okay lang. Kaya nga katarantaduhan yung mga statement na bakit yung IBP? Bakit yung mga dean? Bakit yung mga law illuminaries? Mga ganyan-ganyan sila, di ba? Even the president, even the House of Representatives acknowledge that the Senate President is Gatchalian. Ngayon, what the fuck? Ay, sorry. Sorry naman. So, I mean, ngayon, ano ngayon kung in-acknowledge nila? Yun ba ang requirement ng Constitution? That the confirmation from the President or the House of Representatives kailangan. Wala! Wala yan sa Constitution. Therefore, hindi yan, walang validity yan. Kaya lang, they can bend it. Ibig sabihin, kasi remember, may nasa kanila police power. Kaya nga ngayon, hinaharang pa rin yung mga Marines makapasok sa Senate eh. Pero, alam mo, kung meron man talagang masasabi nating for this past few days na umaangat sa Senado, walang iba kundi unang-una si Senate President Cayetano. Pangalawa si Robin, talagang makikipagpatayan talaga eh. Di ba? Buti talaga may mga ganyan. Of course, Marcoleta given and the others are given. Kaya lang ito kasi yung mga surprise, alam mo yun? Dati, bigyan ko kayo ng halimbawa, si Senate President Cayetano. Dati, galit na galit kayo, di ba? Oh, naalala nyo? Di ba? O, nung inimpluwensyahan kayo nung Tangang Pinoy. Kilala nyo si Tangang Pinoy? Nung inimpluwensyahan niya kayo, galit na galit kay Cayetano, na impluwensyahan pa nga kayo nun eh. Di ba? Si Tangang Pinoy, naalala nyo? Na ngayon, palaki na ng palaki, busog na sa loto. Di ba? Oh. Na-impluwensyahan kayo nung galit na galit kayo kay Cayetano. Kasi, di ba, nireveal naman natin, nag-apply siya sa DFA. Gusto niya mataas sa posisyon sa DFA. Hindi siya kinuha. Bakit? Kasi may requirement yun eh. Kailangan, alam ko, aral ka sa foreign relation, at chuchuchu eh. Dahil hindi siya pinagbigyan, ayun, nagtantrums ang tarantadong Pinoy na yun. Di ba? Oh. Tapos siniraan niya sa social media. Oh. Kahit nga kay BP, siniraan yun eh. Oh! Kaya nagkaroon ng konting paksyon yun dahil sa chismosang yun eh. Yung Tangang Pinoy na yun. Dahil sa kanya. Kaya galit na galit yung karamihan ng DDS nung kay Cayetano eh. Oh.
O, ano tawag niyo sa amin nun? Kawatano, di ba? Kawatano yan eh. Kawatano. O, kawatano yan eh. O, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa buhay, ito lagi niyong tatandaan to mga kababayan. Sa buhay, let time be your friend. Because, sabi nga ng kanta, time will reveal. Totoo, time will reveal. Naalala ninyo? Talagang yung mga galit na galit sa Kawatano. Kawatano yan eh. Tapos galit na galit sila. Pero todo sila kay Marcos nun. Marcos, fine. Hindi, yan talaga ang katandem ni BP Sara Duterte, si Marcos. Kaya si Marcos talaga hindi yan si Kawatano. O dilawan niya si Kawatano. O tama, mali. Tama, mali. Ngayon, napapatunayan ninyo. Nakikita ninyo na sino talaga ang naninindigan para sa bayan. Di ba? Ang talagang lalaban hanggang dulo. Di ba si Kawatano? Tama, mali. Tama, gusto ko marinig. Gusto ko marinig yung tama nyo. Ilagay nyo dyan, tama. Pasensya na ba hindi kami nakikinig sa'yo? Dahil matigas ang ulo namin, naniniwala kami doon sa mga bayot. Ayaw namin sa'yo, yabang mo kasi. Hindi kasi yung mga naririnig ko. Ayoko niya kay Banat Bay, yabang-yabang yan eh. O, kala mo, ano yung bagay. Pero be, makinig kay be ha. Ang dami na namin napatunayan sa inyo. Ang dami na namin napatunayan sa inyo na kami, andun lang sa corner naman Banateros, kumikending-kending. I told you so, we told you so. Kita nyo na nangyari. Tama, mali! Gusto ko marinig yung salitang tama dyan sa comment section. Sagutin nyo ng tama! Galit ka ba? Hindi, nagpapaliwanag lang. Kayo naman, no? Sorry naman sa mga nakikinig dyan. Yung mga nakikinig kasi dyan, marami dyan dati ng lumayas dito. Sabi, hindi, si Banat Bay. Yung mga Banateros na yan eh. Mga ano yun eh. Minsan nga, eto gusto nyo maging honest ako? Gusto nyo maging... Kasi, ganito talaga sa social media eh. Hindi naman kami mga media na... Mga puro pa-cute, puro, alam mo yun, puro ka-plastikan. Hindi kami ganun. Ano yung gusto nyo maging honest ako? Minsan talaga, habang nagkakape ko sa umaga. Ito yung umaga, kakape ko ng ganyan sa umaga. Oh. Ina. Sorry I will just... Kailangan ko lang sabihin sa utak ko, ikaw nilaman ang utak ko Sabihin ko lang, kung medyo na-offend kayo sa mga salitang hindi magaganda, pwedeng paki-off na lang yung, paki-mute na lang ngayon. Sige na. Ganito ko sa umaga eh. Reenact ko lang yung katotohanan. Ang ina kasi. Bakit ba naman kasi hindi kayo nakinig eh? Sinabi na huwag iboto yan. Putang ina, hirap na hirap tuloy tayo ngayon. Ha? Lahat ng problema na ito, kung hindi nyo binoto yan, putang ina. Sorry. Pero yun na nararamdaman ko sa umaga eh. Kasi pag nakikita ko yung news, kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
pipili